Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong mga lingkod. Mayan Day Palma sa ngalan ni Drew Nasino. At ako naman si Judith Estrada Larino para sa isang oras na balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Sa ulo ng ating mga balita, presyo ng bigas posibleng bumaba ng 4 na piso kada kilo ngayong buwan. Arangkada Balita. Kamara naka-heightened alert ng dahil sa kabi-kabilang bomb threat. Arangkada Balita. Government data system ng Baguio City 3 milyong beses tinangkang pasukin ng mga hacker. Arangkada Balita. Para sa balita sa ibayong dagat, 10 katao patay sa pag-atake ng militanteng grupo sa Pakistan. Arangkada Balita. Sa balitang sports, Maji Mude nasungkit ang gintong medalya sa 2024 Asian International Aquatic Championships sa Thailand. Arangkada Balita. At para sa balitang showbiz, Taylor Swift, Miley Cyrus wagi sa Grammy Awards. Arangkada Balita. At sa pinakaabangang viral news, binubugbog lang noon. Naku, bakit naman ganon? Pero ngayon, successful business owner na. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Magandang umaga po muli ng Martes sa inyong lahat. Ngayon ay February 6, 2024 at narito na po ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita. Posibleng bumaba ang presyo ng bigas ngayong buwan ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura President Engineer Rosendo So. Maaring bumaba sa 2 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Pebrero. Paliwanag ni Engineer So, ito'y dahil nagsimula na ang anihan ng palay. Kaugnay nito sa Marso hanggang Abril, ang peak ng harvest season. Kaya naman umaasa si Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na mas mababa pa ang presyo ng bigas. Arangkada Balita. Iniikayat naman ng Department of Agriculture ang mga Pilipino na kumain ng itlog. Ayon kay DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, maganda ang produksyon ng mga nasa layer industry dahil sa malamig na panahon kaya marami ang supply ng itlog at bumababa na ang presyo nito sa pamilihan. Aniya ang itlog ay isa sa pinakamurang pinagkukunan ng protina kaya nais ng DA na i-promote ito para mas maraming Pinoy ang kakain ng itlog. Kaugnay nito ilalapit din ng DA sa Department of Social Welfare and Development at National Nutrition Council ang produktong itlog ng mga magsasaka upang matulungan ang mga ito sa kanilang negosyo. Arangkada Balita.
Issue naman ng itlog, binigyan din ng PEBA o Philippine Egg Board Association na hindi sumusunod sa pagbaba ng farm gate price ng itlog ang mga retailers dahilan para hindi maramdaman anito ng mga consumer ang pagbaba ng presyo ng itlog. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni PEBA President Francis Oyehara na nakakaranas ng oversupply ang poultry farmers dahil sa paghahabol ng demand noong nakalipas na taon na nagresulta sa pagbaba ng farm gate price. May disconnect po ang presyo ng farm gate price yung retail. Ngayon po kasi nagbababa po ang presyo ng farms. Pero ang kadalasan pong nangyayari sa retail, sa market, hindi po nila sinusundan yung pagbaba. Naiiwan po yung presyo sa mataas. Kaya po hindi po nararamdaman ng mamimili o ng consumer yung price difference po. Dapat sila po ang nakikinabang sa price difference tuwing bababa po ang presyo ng itlog sa mga farms. Git pa ng Pangulo ng PEBA, natural correction ang ginagawa nilang remedyo kaugnay dito sa kanilang hakbangin sa oversupply na itlog. Ang ginagawa po ng farms, normal reaction po niyan ay magbawas ng mga alagang manok. Kasi po, nagbabawas po kami na ang mga expenses tsaka operational cost. Ito po yung nangyari early last year. Dahil po nalugi rin po ang mga farms, nagbawas po ng mga alagang manok ang mga farms para po to compensate doon sa kanilang losses at para po mag-adapt doon sa current demand ng ating bansa. Yan mo naman ang tinig ni Francis Oyehara, ang Pangulo ng PEBA, Philippine Egg Board Association, sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Tututukan ng Department of Agriculture ang pagpapataas ng produksyon ng pagkain tulad ng bigas, gulay, isda, karne sa susunod na 3 taon. Ito ang sinabi ni DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa na kung saan ito ang pangunahing prioridad ng Marcos administration sa 3-year agricultural plan. Kabilang narito ang karagdagang irrigation system, post-harvest at storage facilities, farm mechanization, paggamit ng makabagong teknolohiya at research and development. Nabatid na prioridad rin ng DA ang digitalization sa agri-sector upang mapabilis ang pagsasama sa teknolohiya sa pagsasaka at logistics. Samantala, layunin din ng DA na mapataas ang kita ng mga magsasaka, mapababa ang halaga ng bilihin, maisaayos ang data collection upang mapabilis rin ang pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda sa merkado. Arangkada Balita! Para naman sa mga mahihilig sa GG o galunggong, nako, ang sarap niya, lalo na kung prito at paksiw. Inanunsyo po ng Department of Agriculture na maaari ng asahan o ang pagbaba ng presyo ng galunggong sa susunod na linggo. Dulot na rin naman ito ng pagtatapos ng 3 buwang closed fishing season dyan sa Palawan. Ayon kay Agriculture spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa pagtaya ng BFAR, mararamdaman ang pagbaba sa presyo ng galunggong sa uling bahagi ng Pebrero hanggang Marso. Sa ngayon ay naglalaro na sa 200 pesos hanggang 330 pesos ang bentahan ng lokal na galunggong sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Bukod naman sa galunggong, inaasahan din ng DA ang pagbaba ng presyo ng iba pang isda gaya ng tuna at matang baka. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, target ng gobyerno na maibaba sa 70 hanggang 80 pesos kada kilo ang presyo ng bangus sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, pinag-aaralan na nila ang mga hakbang na kailangang maipatupad para mapataas ang produksyon ng isda sa Laguna Lake. Dagdag pa ni ASEC de Mesa na kahit hindi sakop ng DA ang lawa, ay kumikilos na ito upang mapalago ang produksyon. Nabatid na ang Laguna ang isa sa pinakamalaking supplier ng isda sa Metro Manila. Arangkada Balita! Samantala, isinusulong ng DA Department of Agriculture ang pagpapalakas ng produksyon ng gatas sa bansa.
Upang maisakatuparan ito, ilang panukala ang inihain ni Dr. Gabriel Gamayo, National Dairy Administration Administrator, kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Gamayo, mapapataas ang produksyon ng gatas sa pamamagitan ng pagpaparami sa mga hayop na nasa milking line, pagtatayo ng dairy-related infrastructures at pagtataguyod sa consumption ng local milk at dairy products. Kaugnay nito, target ng dalawang ahensya na maabot ang 80 million liters na produksyon ng gatas sa taong 2028 o katumbas ng 0.5% increase na milk output sa susunod na 5 taon. Arangkada Balita! Samantala, pinaigting ang seguridad sa Batasan Complex matapos makatanggap ng security threats ang ilang House Representatives, opisyal at mga empleyado nito. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, naka-heightened alert na sa Batasan Biyernes pa lamang dahil na rin sa mga umaaligid na kahina-hinalang motorsiklo. Sa ngayon ay ipinagbabawal ang pagpaparada ng mga motorsiklo, gayon din ang pagpapatuloy ng mga delivery riders sa harap ng gusali ng Batasan. Since Friday, nag-heightened alert na kami because of the threats being received by House members and some staff and employees. Tapos may mga napupuna kaming mga motorsiklo na umiikot-ikot sa harap ng House of Representatives building. We decided with the security na paigtingin po natin ang ating security inside and outside the premises. Ang ginawa ho namin, special precaution na lang sa mga nakamotorsiklo dito po sa mga staff and employees. Bawal na po magparada ang motorsiklo sa harap ng mga building. We have designated parking areas po sa lahat ng motorcycle ng mga empleyado rito. Tapos po yung mga deliveries hanggang gate na lang. Para matiyak ang karagdagang seguridad, dumaraan din sa inspection ang mga bisita at nag-iikot din ng security personnels ng Batasan. Bukod dito, nagpakalat din ng Philippine National Police ng karagdagang tauhan sa labas ng Kongreso. Yung mga papasok lang po ng aming premises will be subject to inspection. Tapos meron po kami mga roving security guard, paikot-ikot po sa loob ng premises. Sa labas po, nakiusap kami sa PNP po na mag-deploy ng additional personnel sa labas po ng Kongreso. Humingi naman ng pangunawa ang mga opisyal ng Batasan sa mga posibleng maabala ng ipinatupad na security measures. Sana maintindihan ng mga pumapasok dito sa aming premises na we have to secure the House of Representatives. So we will have some additional security measures na maaari pong makaabala sa inyo. So humihingi po kami ng pag-unawa tungkol dito sa mga bibisita po sa amin ngayong araw and in the next few days po. Yan ang tinig ni Secretary General Reginald Velasco sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, usapin naman ng cyber attack, iniulat po ng Management Information Technology Division ng Baguio City Mayor's Office na may 3 milyong hacker ang nagtangkang makalusot sa data system ng pamahalaang lungsod noong 2023. Ayon kay MITD Head Francisco Camaraw, bagaman matagumpay na naprotektahan ng firewall ang database ng Baguio City Government, kinakailangan pa ring patuloy na palakasin ang cybersecurity measures upang matiyak ang data protection. Sinabi ni Camaro na bukod sa pagkawala ng data, nagre-resulta rin ang cybersecurity breach sa unauthorized access sa impormasyon, identity theft, pagkalugi at tuloy ang pagkawala ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Kabilang sa mga minungkahing solusyon ng opisyal ang pagtatatag ng isang off-site backup system, patuloy na pagsasanay at pagpapabuti sa cybersecurity at ang pag-aproba at pagpapatupad ng minumungkahing 40 million pesos na disaster recovery system. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, pinawi ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pangamba ng publiko hinggil sa banta ng cyber attacks sa Pilipinas.
Kasunod ito ng mga hacking incidents sa iba't ibang website ng gobyerno, kabilang ang mga website ng Cabinet Secretary, Philippine Coast Guard, Kamara, Department of Justice, National Coast Watch System, Overseas Workers Welfare Administration at mismong website ng DICT. Ayon kay DICT Undersecretary for Infrastructure Management, Jeffrey E&D, wala nang dapat ipangamba ang publiko dahil matagumpay na napigilan ng security agencies ang insidente. Kasabay nito nilinaw din ni USECD na bagamat natukoy ang IP address ng hackers sa China Unicom na isang Chinese state-owned telecommunication company, hindi ito nangangahulugan na Chinese government ang nasa likod ng hacking incidents. Arangkada Balita! Issue pa rin ng hacking. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na walang naging problema sa website nito matapos ang insidente ng hacking. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, walang dapat ikabahala ang publiko dahil hindi napasok ng hackers ang PCG website. Anya, bukod sa pagsasagawa ng investigasyon, inatasan na rin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang Coast Guard Public Affairs Service na patuloy na makapag-ugnayan sa DICT at bantayan ang website system. Binigyan din pa nitong si Balilo na bagamat para sa publiko ang website ng PCG, hindi nila hahayaang pakailaman ito ng mga hackers para lamang manggulo at magpakalat ng maling impormasyon. Arangkada Balita! Binigyang diin ni Jerry Liao, isang IT expert na posibleng dahilan ng pagkawala ng pera sa mga e-wallet ang pagpasok ng mga hackers sa isang account. Ayon kay Liao, bagaman walang kinlik na link ang biktima, posible pa rin ito sa ilang pagkakataon gaya ng pagkakaroon ng virus sa computer. Posibleng hindi sila nag-click or something pero maaring na-hack siguro yung kanilang account na kung saan nakalagay doon yung kanilang mga password. No, yun ang isang posible. So let's say for example, yung computer nila na-hack, yung email nila na-hack, yung social media nila na-hack. Tapos somewhere there, nakasulat doon ng kanilang username password. No, so yun posible yun na makuha nila from there. Tapos pwede rin naman na kahit naman wala kang na-click, hindi mo alam yung computer mo, baka may virus na, no, beforehand. Kasi pag sinasabi mong wala akong kinlik, baka recent yan. Sabihin mo, hindi alam mo na-click kahapon o kaya ng isang araw. Paano nung last month? Baka may na-click ka, hindi mo rin masabi, hindi ba? So, compromise na yung computer mo, pwede nang makuha yun. Samantala, muling nagpaalala ang eksperto sa publiko na huwag sagutin ang anumang kaduda-dudang tawag o mensahe dahil hindi kailanman nakikipagtransaksyon ng anumang bangko sa pamamagitan ng telepono. Ang pagkadisenyo nga ngayon dito, always ask for your permission. So, magdalawang isip ka, magduda ka kung legitimo ba ito. Kung medyo konting-konting duda lang, huwag mo nang ituloy. So, kung may humihingi sa'yo ng password sa telepono, either text or tawagan ka, automatic yan. No question asked. Answer mo, no. Hindi ka pwede magbigay kasi paulit-ulit na sinasabi ng bangko yan sa atin that they will never ask for any private information from us like username, password, account number, or OTP. Hindi nila hihingin yan sa atin sa pamamagitan ng email, ng social media, ng text, ng call. Paulit-ulit nilang sinasabi yan. Yan ang tinig ni Jerry Liao, isang IT expert sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, nagsimula nang dumugi ng mga mamimili ang mga bilihan ng pampaswerte raw. Diyan sa Binondo ngayong papalapit na ang Chinese New Year. Sa kabila nito, nabatid na doble ang itinaas ang presyo ng mga panindang pampaswerte ngayong taon kung ikukumpara sa selebrasyon ng Chinese New Year nung nakalipas na taon. Mabibili lang ang kiat-kiat na may pinya sa halagang 80 pesos mula sa dating 70 pesos. Ang gabi naman ay nasa 70 pesos hanggang 200 pesos. Ang luya ay nasa 80 pesos hanggang 120 pesos kada peraso. At
Ano pa yung iba? Naku, meron pa. Ayon pa sa mga nagtitinda, dahil Year of the Dragon, ngayong taon, mabenta rin ang dragon fruit, red beans, cheese, chorizo at tikoy supreme. Oy, bongga. At naglalaro ang mga presyo nito sa 280 pesos hanggang 408 pesos. Ang small tikoy ay mabibili sa halagang 180 pesos to 35 naman kapag medium at 285 ang large. Habang 52 pesos hanggang 70 pesos ang presyo ng hopya. Bukod dito, patok din sa mga mamimili ang mga Lucky Charm na mabibili sa presyong 150 pesos hanggang 400 pesos. Arangkada Balita! Inaasahang daragsa ang 1 milyong katao sa pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong taon sa Binondo, Maynila. Ayon sa Manila Local Government Unit, humingi na sila ng tulong sa pamunuan ng Manila Police District para sa karagdagang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa Binondo. Naghanda naman ng mga aktibidad ang Filipino-Chinese community sa Biyernes, Pebrero 9 na idineklarang Special Non-Working Day para sa Chinese New Year. Kabilang narito ay ang fireworks display habang makikilahok ang nasa 40 floats para sa parada sa Sabado, Pebrero 10. Arangkada Balita! Balik tayo sa ikalawang mugso ng ating balitaan dito sa Tuesday edition ng programa Arangkada Balita. Kuha muna tayo ng mga reports mula sa ating DWIZ Patrols. Presidential appointees pinagsusumite ng updated documentary requirements. Alamin natin ang mga detalye sa ulan ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinagsusumite ng Malacanang ng updated na documentary requirements ang lahat ng mga presidential appointees sa gobyerno sa memorandum na inilabas ng Presidential Management Staff o PMS. Inatasan ng mga appointees na itinalaga bago ang Pebrero 1 ng nakarang taon na magsumite ng updated personal data sheet at clearances mula sa Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Ito'y alinsunod daw sa direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan saklaw nito ang lahat ng mga kagawaran, ahensya at tanggapan na nasa ilalim ng gobyerno. Kasabay nito pinatitiyak din sa lahat ng mga pinuno ng mga ahensya at tanggapan ang pagsunod sa memo ng mga presidential appointees. Binibigyan ng 30 araw ang mga ito upang isumite sa PMS ang mga kaukulang dokumento. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! 3 araw na pagkakadetine sa kamera ipinataw sa 2 police officer dahil sa umano'y patuloy na pagsisinungaling. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Pinatawan ng 30 araw na pagkakakulong sa mababang kapulungan ng Kongreso ang 2 police officers na sina Police Brigadier General Roderick Mariano, dating Director ng PNP Southern Police District o SPD, at Police Colonel Charlie Cabradilla, dating Comptroller Head ng SPD. Ito'y matapos magmusyon si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na isight in contempt ang 2 opisyal dahil sa umunoy patuloy na pagsisinungaling sa pagdinig ng Committee on Public Order and Safety ukol sa umunoy labag sa batas sa pag-aresto, arbitraryong pagkulong at pagnanakaw sa 4 na Chinese national sa Parañaque City noong Setyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Tulfo, ito'y dahil sa halatang halata na masyado ang pagsisinungaling ng 2 at tila binabastos na ang mga ito ng komite. Kasabay ng pagmungkahi na palawigin din ang bilang ng araw ng 6 na iba pang naunang police officers na idinitene sa kamera dahil din sa umano'y pagsisinungaling. Kaugnay sa kaso, mula sa naunang 15 araw ay gagawin ding 30 araw para maging patas kina Mariano at Cabradilla. Habang ipinaaralan naman ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano sa lahat ng mga pulis na nakakulong sa Kongreso na maaari silang maghain ng motion para questionin ang kanilang pagkakabilanggo. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita!
Samantala, Department of Agriculture, nakatakdang magtanim ng 8.5 million coconut seedlings. Yan po ay sa ilalim daw ng PCA program. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat ni Patrol 30 Jelly Mendez. Nakatakdang magtanim ng 8.5 million coconut seedlings ngayong taon ang Department of Agriculture sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang Massive Coconut Planting and Replanting Project ay binuo sa ilalim ng Philippine Coconut Authority alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nabatid na target ng pamahalaan na makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog hanggang sa taong 2028. Ayon kay PCA Administrator Bernie Cruz, nakabatay sa availability ng lugar ang bilang ng punla na itatanim ngayong taon. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang DA sa mga lokal na pamahalaang panlalawigan maging sa mga kooperatiba hinggil sa mga programa at proyekto ng departamento. Ito si Patrol 30 Jelly-Mendez nagulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, digitalization ni PBBM posibleng may apply sa transaksyon ng mga senior citizen sa gitna ng panawagang tanggalin ang booklet requirement. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Ang digitalization effort ng Administrasyong Marcos ay maaaring ma-apply sa mga transaksyon ng mga senior citizen at upang hindi na kailangan magdala ng booklet ang mga ito. Itong sinabi sa Bagong Pilipinas ngayon ni Attorney Franklin Quijano, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. Ayon kay Quijano, ang mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-digitalize ang lahat ng mga transaksyon ay maaari magsilbing alternatibo sa kasalukuyang recording system. Ngunit ayon kay Quijano, mahalaga na magtulong-tulong at magkaroon ng kooperasyon para maisakatuparan ang isang centralized database system. Aminado rin ang opisyal na nangangailangan ng pag-amyenda sa batas para alisin ang obligasyon ng mga senior na magdala ng booklet sa ilalim ng batas o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Kinakailangan ng booklet bilang bahagi ng transaksyon ng mga matatanda. Dahil dito kinakailangan itong dumaan sa proseso ng pag-amyenda sa Kongreso upang tanggalin ang pagbibitbit ng mga booklet ng mga senior citizen na ayon kay Quijano ay hindi na kinakailangan sa ilalim ng digitalized system. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa himpilang metodong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, sa oras na alas 5:38 ng umaga, po naman tayo ng mga update mula sa ating Metro Patrollers. Top 8 most wanted dyan sa Caloocan City na aresto. Ang mga detalye sa ulat ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Kulungan ang kinasadlakan ng isang lalaki na nakatala bilang top 8 most wanted person ng masakote ng Caloocan PNP sa isinagawang manhunt operation sa Caloocan City. Kinilala ni Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang naarestong akusado na si alias Javin, 36 anyos, ang truck driver ng Barangay 167. Ayon kay Colonel Lacuesta, nakatanggap ng impormasyon ang mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section hinggil sa kinaroroonan ng akusado na kabilang sa mga most wanted person sa lungsod. Sa agenda ni Chief PNP na aggressive and honest law enforcement operations, kaagad nagsagawa ang mga operatiba ng Warrant Section sa pangunguna ni Police Major Sergeant Mark Andrew Bartolome kasama ang mga tauhan ng Police Substation 10 sa joint manhunt operation na nagresulta sa pagka-aresto sa akusado alas 11:30 ng gabi ng Linggo sa San Vicente Ferrer, Barangay 178. Ang akusado ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Caloocan City Family Court Branch 1 Judge Barbara Aleli Hernandez Briones noong November 21, 2023 para sa paglabag sa Act of Lascivious Conduct under Section 5 of RA 7610. Nakapiit sa pansamantala ang akusado sa IDMS Warrant Section sa Caloocan Police habang hinihintay ang pagpapalabas ng commitment order mula sa korte. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Impinang May Todong Lakas,
DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, bukas ang tanggapan ng consular section ng Embahada ng Amerika o US Embassy sa kabila ng deklarasyon ng palasyo na special non-working holiday sa Pebrero 9 bilang bahagi ng Chinese New Year o pagdiriwang sa Chinese New Year. Kaya naman tuloy ang mga nakatakdang interview ayon pa sa US Embassy para sa visa ng mga Pinoy ngayong Biyernes. Bukod pa ito sa mga appointment at iba pang serbisyo para sa American nationals sa bansa. Maaari namang magpa-reschedule ng visa appointment sa pamamagitan ng appointment system ng US Embassy o tumawag sa kanilang service center sa number 8548-8223. Arangkada Balita! Magpapasikat ang isang Filipino dance group kasama ang mga performers mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa Hong Kong para salubungin ang Year of the Wood Dragon. Nakatakdang mag-perform ang Barangay Granada Mascara Dancers mula sa Bacolod sa Chinese New Year Night Parade sa Pebrero 10. Inorganisa ng Hong Kong Tourism Board ang nasabing event na ngayon ay nasa 22 taon na. Kabilang ang nasabing grupo sa hanay ng 13 local group at 16 na international group. Kasama sa mga performers ang Avant-Garde mula sa Japan, Light Dancers mula sa Spain, The Universe of Lights mula sa Germany, Guangxi Arts Troupe ng China at Tibet Chamdo Troupe. Arangkada Balita! Samantala, umakyat na sa mahigit 100,000 pamilya, katumbas ng nasa kabuang 410,771 individuals ang nawalan ng tirahan dahil sa matinding pagbaha sa Mindanao. Ayon kay Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 21 pamilya o nasa 82,000 katao ang kasalukuyang nananatili sa 334 evacuation centers sa Region 11 at sa Caraga. Sa datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 214,132 families o katumbas ng 812,638 individuals ang naapektuhan ng amihan sa Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Arangkada Balita! Samantala, nananatili pa rin sa mga evacuation centers ang mga pamilyang naapektuhan ng flash floods at landslides sa Mindanao. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Director Edgar Posadas, spokesperson ng Office of the Civil Defense, mahigit 200,000 pamilya ang nananatili sa evacuation center mula sa mahigit 300 evacuation centers sa 5 rehiyon sa Mindanao at maaari pa itong madagdagan dahil patuloy pa rin ang pagdating ng mga evacuees. Samantala, patuloy pa rin ang pagbabantay ng OCD sa mga naapektuhan ng low pressure area sa Mindanao, ngunit sa ngayon wala nang naitalang water interruption habang 46% naman ang naibalik na kuryente. Arangkada Balita! Samantala, sa oras na alas 5:43 ng umaga, kuha naman tayo ng mga update reports mula sa mga lalawigan. Mariano Marcos sa State University, inaasahan ng mas maraming pag-unlad daw sa hinaharap. Aba, ano kaya mga development ito? Alamin po natin sa report ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Yes, good morning, Mama Judith. Bali, ang aking report ay na-report ko na yan kanilang 4 p.m. 4 a.m. yan na Ma'am Judith. Formal lang namong nalungkulan si Police Colonel Frederico Ovar bilang Acting Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Isinagawa ang turnover ceremony ng Acting Provincial Director at Outgoing Provincial Director na si Police Colonel Julius Sorven. Si Ovar na mula sa Anti-Kidnapping Group at miyembro ng Special Action Force o SAPA ay isang batch din ni Sorven noong 1988 sa Philippine Police Academy.
napag-alaman na si Police Colonel Soriben ay itatalaga sa Region 4A bilang Regional Chief of Staff. Masayang tinanggap ni Ubar ang kanyang mga obligasyon kabilang ang mga parangal ng Ilocos Norte Police Provincial Office sa pamuno ni Police Colonel Soriben. Sinabi ni Colonel Ubar na papaigtingin niya ang anti-illegal drug campaign habang ipinagpapatuloy ang aktibidad na nasimulan ng administrasyon ni Soriben. Samantala, nangako siya na anuman ang problemang lumitaw sa lawigan, sikapin niyang lutasin ang mga ito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Balik tayo sa Ronda Probinsya. Agriculture officials pinulong ang mga onion farmers sa Pampanga dahil sa pananalasa ng army worms. Detalye ng balitang yan mula kay Johnny Gole. Yes, good morning. Pinulungan itong Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan mula sa High Value Crops Development Program at Region 3 Crop Protection Center, itong mga magsasaka ng sibuyas mula dito sa bayan ng Arayat, Mabalacat City at Magalang. Layunin nitong nasabing pulong ay upang ituro sa mga ito ang wastong pamamaraan upang maiwasang mapinsala nitong harabas o itong army worms ang kanilang mga pananim na sibuyas. May timang training and technical briefing para sa installation of pheromone lure, ang naturang aktibidad na idinaos sa mga magsasaka ng sibuyas mula dito sa Barangay San Roque, Bitas, Arayat, Santa Maria sa Mabalacat City at Sitio Kabayong Sarola sa Barangay San Ildefonso, Balitucan, Magalang, Pampanga. Dito itunuro sa mga magsasaka ang pamamaraan sa paggamit nitong pheromone lure na isang mabisang insect trap upang mahuli at tuluyan ng mapuksa itong army worms o harabas. Kasabay ng nasabing aktibidad na mahagi rin ng libreng pheromone lure trap itong Department of Agriculture kasabay ng pagtuturo nga sa kanila ng wastong paggamit nito upang maging epektibong pamuksa sa peste sa sibuyas. Pinabulaanan din itong Department of Agriculture itong napaulat na meron na umanong outbreak ng army worms infestation sa daang ektarya ng mga onion farms dito sa Pampanga na sinalantangan itong peste. Ayon kay Mila Swing, ang Magalang Municipal Agriculturist, may ilang taniman na ng sibuyas dito sa Magalang ang bahagya umanong naapektuhan ang kanilang mga pananima, ngunit hindi naman umano ito malala o may tatawag pang outbreak infestation nitong army worms o harabas. Mula dito sa bayan ng Magalang, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa impilang may todo lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, rumesponde kaagad ang bagong organisang Reactionary Support and Rescue Unit ng Police Regional Office 13 sa tinatawag nitong Baptism of Fire, kung saan umaga-sambahan nitong Sabado sa Butuan City at Agusan del Sur na dulot naman ng malakas na buhos ng ulan. Nitong Lunes, sinatansya ng mga local officials na hindi bababa sa 40,000 ang bilang ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa maraming barangay sa dalawang nabanggit na lugar simula noong Sabado. Nitong weekend, una nang nilunsad ang 629-member Reactionary Standby Support Force and Rescue Unit ng Regional Police Officials sa pangunguna nitong si Brigadier General Kirby John Craft matapos manalasa ang flash flood sa mga lugar sa Caraga Region ngayong buwan. Arangkada Balita. Balik muna tayo sa Ronda Probinsya. Mag-asawang negosyante sa Batangas pinatay ng hindi pa nakikilalang salarin. Detalye ng balitang yan mula kay Arman Cambe.
Isang mag-asawang negosyante ang walang awang pinatay at natagpuan na kagapos sa mga kamay, may mga tama ng bala sa leg sa mismong bahay naman ito sa barangay Darasa, Tanawan City, Batangas. Kinilala ng Tanawan City Police ang mga biktima na sina Allen John Umali, 38 anyos, at ang asawa nito na si Kenzie, 36. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang bangkay ng mga biktima ng mismong kapatid ni Kenzie na si Rachel Bandilio. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Apolinario Lunar, hepe ng Tanawan City Police, nakagapos ng duct tape ang mga kamay na mag-asawa at isang caliber 9mm pistol ang na-recover sa ulunan bahagi ng mga bangkay. Wala namang umanong forced entry ang mga pinto ng bahay at wala ring nawawalang mga gamit ang mag-asawa. Ayon sa teorya ng investigasyon ng mga pulis, maaari umanong binaril muna ni Umali ang kanyang misis, saka ito nagpakamatay. 5 basyon ng caliber 9mm pistol ang na-recover ng pulis sa crime scene. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Patay ang 10 pulis habang 4 na iba pa ang sugatan matapos atakihin ng militanteng grupo ang istasyon ng pulisya sa Ilagang Kanluran ng Pakistan. Bukod dito, 4 na security personnel at 2 civilian din ang nasawi. Ayon kay Akhtar Hayat Gandapur, Police Chief ng Khyber Pakhtunkhwa Province, mahigit 30 terorista ang nagsagawa ng pag-atake sa iba't ibang direksyon na tumagal ang palitan ng putok ng 2 panig ng 2.5 oras. Inako naman na ng banned separatist group na Balochistan Liberation Army ang nasabing pag-atake. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinangunahan ng ace tanker na si Berus Muhammad Madi Moje ang Swim League Philippines sa paghakot ng 15 ginto sa huling araw ng 2024 Asian Open Invitational Aquatic Championships na ginanap sa Assumption University Aquatic Center, Suvarnabhumi Campus sa Thailand. Buong persang nagpasiklab si Moje sa boys 12-13 200-meter backstroke matapos makapagtala ng 2 minuto at 28 segundo dahilan upang maungusan nito si Kan Pasukram ng Thailand at mag-uwi ng gintong medalya. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Hindi ka basta babae lang. Wow! Oo, edi tayo na. Ito'y dahil na mayagpag po ang 3 kababaihan sa Grammy Awards matapos tumanggap ng parangal na sina kabilang dyan si Taylor Swift, R&B artist Sasha, tama ba? At pop singer Miley Cyrus. Kilala ko lang kasi yung dalawa eh. Oo, pero hindi ho ako masyadong Swiftie. Nagwagi si Swift bilang Best Pop Vocal Performance award at nakuha niya awardee, no? At inanunsyo nito ang bago niyang ilalabas na album sa April. Oh, gising-gising mga Swifties, ha? Ang title daw The Tortured Poets Department. Pakalalim naman ito, girl. Habang nakamit naman ni Zaza, tama ba to, Zaza? Ang Best R&B Song para sa Snooze. Ayan. Nakuha naman ni Miley Cyrus. No? Ang kanyang unang Grammy. Ang ganda ni Miley, no? Doon sa suot niyang itim. Pero parang tumaba siya. O ako lang ba? Talaga naman no? Ito na. Ito si Miley, ha? Nakuha niya yung first Grammy niya bilang Best Solo
Pop Performance Award para po sa kanyang awiting Flowers. Tamang-tama ha sa Valentine's. Hindi rin naman napigilan ni Miley Cyrus na maging fangirl kay Carrie kahit muntik na siyang hindi umabot sa awards night matapos maipit sa traffic bunga ng pag-ulan dyan sa LA. Arangkada Balita! Ayan, para naman sa ating viral. Trending ngayon sa social media ang murang overload pares ni Diwata na matatagpuan sa Pasay City. Uy. Patok sa mga motorista at food vloggers ang food stall na pagmamay-ari ni Dave Balbuena aka Diwata dahil sa halagang 100 piso lamang, makakabili ka na ng sulit na pares na maraming sahog, libre ang soft drinks, unli sabaw at unli rice pa. Bukod sa sulit na food trip, dinarayo mismo ng mga parokyano ang may-aring si Diwata. Ganda. Dahil noong 2016, nag-viral ito matapos mabiktima ng pambubugbog at pananaksak. Ngunit, kinaya pang rumampas sa presinto. Ayan, ha. Rumarampa lang sa presinto noon, successful business owner na ngayon. Yun congratulations. Yan yung may mga pagsisikap no? Imaginein mo, dinadayo siya ng masubukan nga yung... Malapit to sa Diwata Pares, malapit ito sa Senado. Oo. Hindi ako sigurado dun sa lugar Basta sa Senate yun Pagtanong mo lang, asan si Diwata rito? Diba? Oo, kasi pares-pares diba? Anyway, mga kaibigan, sumayin nyo ang isang oras nating balitaan dito po sa Arangkada Balita. Teka muna, Partner Day, kilala mo ba to? Happy birthday kay Laika Cuevas! Ayan, si Laika. Laika, happy birthday sa'yo ha. Isa po yan sa aming mga news riders. Uy, happy birthday din kay Kuya Larry Borda. Ito na si Kuya Larry Hindi mo sinasabi, birthday mo pala. Oo, at syempre, happy birthday din kay Richard Bertuso na DWIZ Station Manager Iloilo. Yon, happy birthday sa inyo mga kapatid ha. Ayan, at sa ngalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center, ganyan din po ng Aliw Channel 23 at syempre ni Drew Nasino. Kami po ang inyong mga lingkod. Mayan Day Palma. Ako naman po si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.